Wala sa sarili na nakatulalang naglalakad sa kahabaan ng kalsada nang makati si Nicola. Malalim ang iniisip niya tungkol sa siniwalat ng kanyang magulang kanina sa kanilang family lunch date. Pinagkasundo raw siya ng mga ito sa isang lalaki na hindi naman niya kilala. Buo ng loob nila tula na daw akong magagawa pa. Nagme-make face na bubulong-bulong ng dalaga. Isang malalim at mahabang buntong hininga ang kumawala kay Nicola nang siya ay matauhan at mapahinto sa paglalakad. Pinagmasdan niya ang paligid at nagtatakang makita ang matataas na mga gusali at mga nagmamadaling mga tao. Naalala naman niya na umalis siya nang walang pasabi sa restaurant matapos bitawan ng mga magulang niya ang balita tungkol sa arranged marriage. Dahil sa bugso ng damdamin ay hindi na niya namalayan na nakapaglakad na pala siya ng halos 1 kilometro palayo sa mamahaling kainan. Ay, sakit na ng paa ko. Maktol ni Nicola. Dito niya na rin naramdaman ang bahagyang pananakit ng kanyang mga paa. Kaya naman, kagad siyang humanap ng maaaring niyang maupuan. Sa kabutihang palad, may bench na yari sa kahoy na may di kalayuan na siyang nilapitan niya upang makapagpahinga. Napakunot ang noo ng dalaga. Nakarinig siya ng ingay mula sa maliit na eskinita sa may likuran ng kinaupuan niya. Isang boses ng lalaki na sunod-sunod na nagmumura at ingay mula sa sinipang basurahan. Tatayo na sana siya upang umalis, pero miral ang kanyang pagiging mausisa. Magnanakaw ako, kidnapper o ano paman, pero hanggat maaari ay ayaw kong makasakit ng iba. Sabi ng lalaki. Napaarko naman ang mga magandang kilay ni Nicola. Krimen ngunit walang dahas na kasama. Yun ang sabi ng lalaki. Paano naman naging posible ang bagay na yun? Gusto niyang matawa, pero ayaw naman niyang mapansin siya nito dahil baka siya pa ang pagbuntunan nito ng galit. Hindi ko na alam kung anong gagawin pare. Babagsak ng negosyo ni Dad at kailangan ni Mami ng malaking halaga para sa pagpapagamot niya. Nagamit ko na lahat ng ipon ko pero hindi pa rin sapat. Patuloy na sambit ng lalaki. Para namang may kumurot sa kanyang puso nang marinig ang mga katagang iyon. Hindi niya maiwasan na maawa sa lalaki kahit pa hindi niya ito kilala. Gustuhin man niya itong lapitan upang mag-alok ng tulong pero wala siya sa posisyon upang manghimasok. Isa pa ay hindi tamang nakikinig siya sa usapan nila. Gipit na ako pare. Wala na ako ibang pagpipilian pa. Dagdag pa ng lalaki. Napapitlag sa gulat si Nicola nang bigla na lang tumunog ang kanyang telepono. Kinakabahan naman niyang kinuha iyon upang tingnan kung sino ang tumatawag. At nang makita ang pangalan ng ama ay mabilis niya iyong pinatay. Maya-maya pa isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang pumasok sa isipan niya ang isang kabaliwan. Magpapakidnap ako. Bulong ni Nicola sa sarili. Pero paano niya gagawin yun? Sino ba siya para kidnapin ng lalaki? Gayong isang estranghero lamang siya na nakaupo sa may bench at nakikiusisa sa usapan ng iba. Isang malaking kabaliwan sa paningin ng iba. Pero para kay Nicola, ay ito lamang ang nakikita niyang paraan upang hindi siya maikasal sa lalaking hindi naman niya kilala. Matutulungan din niya ang lalaki dahil sigurado siya na malaki ang ibibigay ng mga magulang niya para lamang mailigtas siya. Pinuha niyang muli ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Pinatugtog niya ang kanyang ringtone at matapos ng ilang minuto ay muling pinatay. Nilapat niya ang telepono sa may tenga na para bang may kausap siya sa kabilang linya. Yes, Beshi? You need cash? Para saan? Malakas na wika ni Nicola. Sinadya talaga niyang lakasan ng boses upang marinig ng lalaki na nagtatago sa may maliit na eskinita. No problem, Beshi. You know naman I'm here lang for you, diba? That 20,000 is nothing compared sa money ni Dad. He's one of the senator, remember? Parang baliw na dagdag pa niya. Sinasadyang diinan sa pakwelang paraan ng mga kataga upang matrigger ang lalaki. Okay, I will deposit to you na. Bye! Take care! See you soon, Beshi! Saad ni Nicola bilang pagtatapos ng kanyang pagtatanghal. Alam niya na nakikinig sa kanya ang lalaki dahil tumigil na rin ito sa pagsasalita.
Ngayon na tapos na siya sa kanyang kabaliwan, ay hihintayin na lamang niya na gumawa ng hakbang ng lalaki. Tumayo siya at humarap sa may eskinita upang silayan ang kanyang kidnapper. Nagkunwari siyang inaayos ang kanyang mamahaling dress upang hindi siya mahalata ng lalaki. Nag-retouch pa siya ng lipstick at inayos ang buhok upang mas lalong magpapansin dito. Hindi alam ni Nicola kung gagana ang plano niya, pero at least sinubukan niya. Nagpatuloy na muli siya sa paglalakad, pero sa pagkakataon na ito ay mabagal at maingat na siya. Pinapakiramdaman niya ang paligid kung sumunod ba sa kanyang lalaki o hindi. Napahinga naman siya ng malalim dahil sa pagkadismaya. Hindi niya maramdaman ang presensya nito. Naiiling naman siya habang mapait na napatawa. Bigo ang plano niya. Upang maibsan ang pagkadismaya, pumasok ang dalaga sa isang cafe. Umorder siya ng 2 slices of triple chocolate cake, milk tea at isang white sundae. Kailangan niya ng sweets upang mabawi ang kanyang energy para makaisip na muli siya ng plano. Kailangan niyang pigilan ng mga magulang. Hindi dapat kumakain mag-isa ang isang magandang dalaga, lalo na kung baka sa magandang mukha niyang kalungkutan. Anang isang boses mula sa likuran ni Nicola. Natigilan sandali ang dalaga. Pamilyar sa kanyang boses na yon. Lihim din siyang napangiti bago niya ito nilingon at bigyan ng matamis ng ngiti. Para namang naging paanyaya iyon para sa hindi inaasahang bisita dahil naupo na ito sa katapat niyang silya. Hindi man niya nakita ang mukha ng lalaki kanina sa may iskinita, ay sigurado naman siya nakaharap na niya ito ngayon. "Do I know you?" Tanong ni Nicola. Nakangiti naman na napailing ang binata sa kanya. "No. Napansin lang kita mula sa labas. Mukha kang malungkot, but still, napakaganda mo pa rin." "Thank you. What do you want? Order anything. I'll pay for it," she said. Tumanggi naman ang lalaki sa alok niya. Hindi naman siya namilit pa at sinakyan na lamang ang lahat ng papuring binibitawan nito tungkol sa kanya. "Okay lang ba sa'yo kung ihatid kita sa bahay niyo?" Tanong ng lalaki. Matapos silang magkausap ng ilang sandali, tumango naman si Nicola. "Sure, that's very sweet." Inalalayan siya ng binata na makatayo at pinagbuksan din ito ng pintuan. Magkasabay silang naglakad papunta sa malapit na parking lot. Pagkatapos ay pinasakay siya nito sa isang kulay itim na kotse. Akala ni Nicola bigo ng plano niya. Akala niya ay hindi kakagat sa pain niya ang lalaki dahil kahit saang anggulo tignan ay kabaliwan lamang iyon. Pero talaga nga nagagawin lahat ng isang tao anumang paraan kapag magulang o mahal na nila sa buhay ang usapan. At kahit alam na ni Nicola ang mangyayari, ay umakto pa rin siya na parang natatakot nang mapansin niya na nag-iba na ng daan ng binata. "Saan mo ko dadalhin? Hindi mo ako kilala? Anak ako ni Senator Nicanor Ramos." Kunwari hysterical na sabi ni Nicola. Napaismid naman ng binata. "Hindi ka masasaktan kung makikipagtulungan ka at susundin mo lahat ng sasabihin ko. Kailangan kita para makakuha ng malaking pera." "You can ask me na lang. How much ba? I can tell my dad na tulungan kayo at ipasok kayo sa program nila ng tulong at sagip kababayan." Sagot ni Nicola. Sandali naman siyang tinignan ng lalaki. "I don't trust you. Minsan, mas masama pa sa kriminal ang mga nakaupo at naglalaro ng batas." Nag-init ang tainga ni Nicola dahil sa narinig. Sa pagkakataon na yun ay nagalit na talaga siya dahil sa pag-aakusa nito sa kaniyang ama. "My dad is different. Huwag mo siyang idamay sa mga kurakot at ganid ng mga politiko. Mayaman na kami bago pa maupo si dad sa pwesto. Hindi niya kailangan yung kakarampot na sinasahod bilang senador." Naiintindihan naman ni Nicola ang punto ng binata, pero hindi lang niya mapigilan ang sarili na hindi magalit dahil sa pandadamay nito sa ama niya. Kilala niya ang daddy niya at alam niya na wala itong ginagawang kahit na anong panlalamang o pangungurakot mula sa kaba ng bayan. "Akala mo lang yun." Maaskad na sabi pa ng lalaki. Inirapan ito ni Nicola. Katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan pagkatapos. Wala sa kanilang dalawang gustong magsalita. Hinayaan na lamang din siya ng lalaki na manood ng mga tanawin mula sa bintana. Dahil doon ay alam na ni Nicola na wala talagang intensyon na mangkidnap ang lalaki dahil kung sa ibang mga kamay siya napunta ay sigurado niyang nakagapos, nakapiring
at may busal na ang kanyang bibig sa mga oras na iyon. Matagal ang kanilang naging biyahe at halos puro mga bundok at mga puno na lamang ang nakikita niya. Hindi na rin niya alam pa kung nasaan na sila. Walang silbi ang panonood niya sa labas ng bintana dahil wala namang siyang ibang makita kundi kagubatan. Pagkatapos naman ng halos 1 oras na biyahe, ay huminto ang kanilang sasakyan sa isang cabin. Naunang bumaba ng kotse ang binata at pagkatapos ay inutusan siya nito na bumaba rin at sumunod. Sinundan niya ang binata papasok sa cabin. Isa pa ring patunay na hindi talaga preparado ang lalaki dahil hindi ordinaryong cabin lamang ang pinuntahan nila. Isa itong vacation house na yari sa mga mamahaling kahoy at bubog. Kompleto mga kagamitan sa loob at napakalinis din ng paligid. Ano pangalan mo? Tanong ni Nicholas sa lalaki. Hindi naman siya nakatanggap ng kasagutan mula sa binata. Bagkus ay binigyan lamang siya nito ng 1 basong tubig at 1 pack ng biscuit. Naupo sa sofa ang dalaga at doon kumain ng tinapay. Pinanood din niya ang binata na nag-aayos sa mga kahoy sa may fireplace. Napatayo naman siya mula sa pagkakaupo nang mapansin niya ang ilang mga litrato na nasa mga frame sa ibabaw ng isang shelf. Tiningnan niya ang mga litrato at nakita ang isang magandang ginang na sa kanyang palagay ay ang ina ng binata. Anong sakit niya? Tanong ni Nicola. May litrato kasi roon na nakaratay sa ospital ng ginang. Cancer. Tipid naman na tugon ng lalaki. Napatango naman ang dalaga, saka siya bumalik sa kanyang inuupuan kanina. Magkamukha kayong dalawa. Hindi man tumugon ng binata, ay hindi naman nakaligtas sa kanyang paningin. Ang tipid nitong ngiti. Hindi na nangulit pa si Nicola, bagkus ay kumain na lamang siya ng biscuit. Tinuro naman sa kanya ng lalaki ang magiging silid niya at pagkatapos ay iniwanan na siya nito. Pumasok ang lalaki sa master's bedroom. Marahil ay magpapahinga dahil sa haba ng kanilang biyahe. Napatawa naman si Nicola nang mapansin niya na nasa kanya pa rin ang kanyang handbag. Anong kasing kidnapper mag-iiwan mga posibleng magamit ng biktima upang makatakas? Naiiling na lamang siya na tumayo. Nilagay niya ang bag sa ibabaw ng lamesa at niligpit din niya ang kanyang pinagkainan. Hindi na namalaya ni Nicola na nakatulog pala siya. Nagising na lamang siya dahil sa isang ingay na mula sa labas, kasunod ng sunod-sunod na pagmumura. Mabilis naman siyang bumangon dahil sa pag-aakalang nahanap na sila kaagad ng kanyang mga magulang at nahuli na ang binata. Let me do that. Just clean your mess at ako nang bahala. Natatawang sabi ni Nicola. Inabutan niyang nasa harap ng kala ng kidnapper niya. Sa una ay nagdadalawang isip pa ang lalaki. Pero nang tumunog pareho ang mga tiyan nila dahil sa gutom, pumayag din ito na siya na ang mag-asikaso ng kakainin nila. Parang dinaanan ng bagyo ang kusina dahil sa kalat. May mga balat ng itlog, plastik, natapon ng mga sauce at mga sunog na pagkain. Hindi naman maiwasan ni Nicola na hindi matawa dahil sa kakaibang sitwasyon nilang dalawa. Hindi ka pala marunong magluto, dapat tinawag mo ko. Wika ni Nicola. Napaismid naman ng binata. Nasanay na ako, nasa labas kumakain dahil sa trabaho. Dapat nga tinawag mo ko. Tugon ng dalaga. Hindi na siya sinagot pa ng lalaki. Nagsimula na rin siyang magluto. Kumuha si Nicola ng mga kakailanganin niya sa loob ng ref at pagkatapos ay kampante na siyang kumilos. Matiin naman siyang pinapanood ng binata. Tahimik lamang na nakaupo ito sa high chair sa may countertop. Takot siguro ito na baka lasunin niya, kaya naman bantay sarado siya ng lalaki. Hindi na lamang niya ito pinansin pa at nag-focus na lamang sa pagluluto ng adobo na may boiled egg, patatas, gabi at sili. Matapos ng ilang minuto, ay tapos na rin siya sa wakas. Nagkusa naman na mag-ayos at maglagay ng plato ang binata sa may lamesa, habang sinasalin niya ang adobo sa bowl. Pagkatapos ay magkasalo silang kumain ng tahimik dahil kapwa nila hindi alam kung paano magsimula ng usapan. Sky, natigilan sa pagsubo si Nicola at napatingin sa lalaki na tapos ng kumain. Ano? Justin Sky ang pangalan ko. Sky na lang para sa hindi ko gaanong kaklose katulad mo. Napangiti naman si Nicola. Nagpakilala pa lang lalaki.
Isa lamang ang dahilan kung bakit sinabi na nito ang pangalan. Ibig sabihin, kahit papaano ay may nabubuo ng tiwala sa pagitan nilang dalawa. Magsasalita pa sana ang dalaga, pero tumayo na si Sky at umalis. Hindi man lamang nito niligpit ang pinagkainan at basta na lamang siyang iniwan doon na mag-isa. Medyo masungit at tamad. Bubulong-bulong na ani na lamang ni Nicola. Maagang nagising kinabukasan si Nicola. Nasanay na kasi siya sa tuwing papasok bilang isang intern sa sarili nilang kumpanya. Nagluto siya ng almusal para sa kanilang dalawa ni Sky. Naligo na rin siya at nagpalit ng damit. May mga terno naman na pajamas na nakastack sa loob ng cabinet ng guest room, kaya may naisuot siya kahit papaano. Okay na rin kahit pa malaki iyon sa kanya. Ilang minuto rin pagkatapos niya mag-ayos ng sarili, ay lumabas na rin si Sky. Hi! Magandang umaga, Justin Sky! Masiglang bati ni Nicola sa lalaki. Hindi sumagot si Sky kaya naupo na lang siya sa sofa. Maya-maya lang, pareho naman silang napapitlag nang tumunog ang cellphone ng binata. Hindi ba sasagutin yung tawag? I'm sure si Daddy yon. Sabi ni Nicola. Tumayo naman ang lalaki at kinuha ang bag niya na nakapatong sa may lamesa. Tinignan ng lalaki ang screen ng telepono. Bahagyang napakunot ang noon nito nang makita ang pangalan ng senador. Sagutin mo at sabihin mong hawak mo ang pinakamamahal niyang anak. Kidnapper ka, kaya naman gawin mo ang trabaho mo. Anang dalaga kay Sky. Tinignan naman siya ng masama ng lalaki. Hindi kumilos. Tumayo si Nicola, nilapitan sa Sky at inagaw ang cellphone niya mula sa lalaki. Sinagot ng dalaga ang tawag at umakto na umiiyak. Daddy, please help me. Are you okay, Bonnie? Nasaan ka? Nag-aalala ng mami mo sa'yo. Nag-aalala ang tugon ng nasa kabilang linya. Ngumiti naman si Nicola habang nakatingin sa lalaki. Pagkatapos ay sumigaw siya habang hinahampas ang lamesa. Daddy, help! Kinuha nila ako! Please, help! Nagkagulo naman ng mga tao sa kabilang linya dahil iba't ibang boses na ang nagsasalita at tumatawag sa pangalan ni Nicola. Patuloy lang naman sa pagsigaw at paghampas sa lamesa si Nicola na para bang may ginagawa na sa kanya na masama. Matapos naman ng ilang minuto ay pinatay na ni Nicola ang tawag, sabay abot ng cellphone niya sa binata na nakatulala lamang sa kanya. Pinarangalan ako na best actress nun sa school namin. Galing ko, no? Nakatulala lang ang lalaki hanggang lagpasan si Nicola. Taas ang paa na naupo siya ulit sa sofa. Mataman lang at nakangiti na nakamasid siya kay Sky. Napabuntong hininga naman si Sky, tsaka ito lumapit sa kanya. What was that for? Singhal ng lalaki. Nagtibit balikat naman si Nicola. Kung anong trabaho mo, kaya mo nga ako kinidnap, diba? Alam ko yun, pero bakit kailangan mong umarte na para bang binugbog kita? Baka mamaya niyan magpadala pa ng isang batalyon na pulis at sundalo ang ama mo. Ano laban ko dun? Nanggigigil na anas ng binata. Napatawa naman siya. Bakit? Wala ka bang plano? Paano ka makakakuha ng pera sa mga magulang ko? Sige nga. Hindi naman nakasagot ang binata sa kanya. Napaiwas ito ng tingin, sabay gulo ng sariling buhok. Napailing naman si Nicola. Tumayo siya tsaka nilagay ang mga kamay sa may bewang. Ako si Nicola Dane Ramos. Ang best actress na maganda na ang bahala sa'yo, Sky. May plano ako. Kinausap niya si Sky tungkol sa plano niya. Sinabi niya na ihanda nito ang kamera, tali at upuan. Sinunod naman siya ng binata. Pagkatapos, naupo si Nicola sa upuan na nakapwesto sa harapan ng kamera. Pinatali rin ng babae ang mga kamay sa may likuran ng sandalan at ginulo ng kaunti ang buhok, damit at lipstick. Ako si Nicola Dane Ramos, anak ni Senator Nicanor Ramos at Daniela Marquez. Nangako sa akin ng kidnapper na hindi niya ako sasaktan kung may bibigay niyo halaga na kailangan niya. Kung maaari, huwag kayong kikilos ng basta lang dahil kasalanan niyo naman kung bakit ito nangyari. Deposit 5 million on my account by the end of the month. If hindi, baka mamatay ako. Nakangangang tinitigan ni Sky si Nicola. Hindi naman mahigpit ang pagkakatali ng mga kamay ng babae, kaya ito rin na nag-alis ng buhol noon. Pagkatapos i-record ang sarili. Tumayo si Nicola sa tabi ni Sky. Hawak ang cellphone. Pinakita sa lalaki ang ginawang pag-send ng record na eksena.
Sapat na bang 5 million? Kung akong tatanungin mo, hindi yun sapat. Dahil hindi ako papayag na ganun lamang ang halaga ko. Nakasimangot na sambit ni Nicola. Napahilamos naman si Sky sa sariling mukha. That was it? Sa tingin mo yung gaganang plano mong yun? Para ka lang tumutula eh. Aba, kung ginagawa mo kayang trabaho bilang kidnapper, may kriminal ba na nakalimutang piringan, busalan, talian, ikulong at kuhanin mga pag-aari ng biktima niya? Ganting angil ni Nicola. Dinuro ni Sky ang babae. Last mo na yan. Hindi na ako makikinig sa'yo. Nag-walk out si Sky. Naiwan si Nicola sa salas ng cabin. Bumulanghit siya ng tawa. Nakakatawa ang kidnapper niya. Pero mas natawa pa si Nicola nang sumigaw si Sky at sinaway ang pag-iingay niya. Lumipas ang oras. Hindi na lumabas si Sky. Hindi sanay si Nicola na walang ginagawa. Halos 2 oras na siyang nakaupo sa sofa at nabilang na rin niya ang mga kahoy sa may bubong dahil sa pagkabagot. Sky, naboboard ako! Walang sumagot sa kanya, kaya naisipan ni Nicola na laruin sandali ang lalaki. Lumapit siya sa pintuan ng kwarto ng binata at bahagyang kumatok. Mr. Kidnapper, bigyan mo naman ako ng gagawin. Utusan mo ako magtrabaho. Naboboard na ako dito. Pangungulit ni Nicola kay Sky. Nakarinig naman ng malakas na ingay mula sa loob ng binata. Kaso maya-maya, nagmura na si Sky. Do whatever you want. Talaga? So kahit lumabas ako at gamitin ang kotse mo, ayos lang sa'yo? Gante ni Nicola. Nasa akin ang susi. Angin ni Sky mula sa loob ng silid. Bahagya namang napatawa si Nicola, pero hindi na siya tumugon. Lumabas siya ng cabin, gaya nga ng sinabi niya. Pagkatapos ay lumapit siya sa kotse at sinubukan iyong buksan. Napatango naman siya dahil nakalak nga kahit ang mga pintuan nun. Hindi sumuko ang dalaga. Pinagmasdan niya ang paligid habang nag-iisip at naghahanap ng pwede niyang gawin. Hindi naman kasi siya pwedeng maglakad dahil sa pagkakatanda niya, nasa loob sila ng kagubatan. Hanggang sa natuon ang kanyang atensyon sa maliit na storage room na nasa may gilid ng cabin. At sa kabutihang palad ay hindi nakakandado ang pinto nun. Samantala, si Sky na nananahimik ay bigla na lang nagulantang. Nakarinig siya ng ingay mula sa labas. Malutong na nagmura si Sky bago siya bumangon. Nicola! Malakas na tawag niya sa pangalan ng babae. Halos madapa na siya pagtakbo palabas ng kanyang silid. Nagmadaling lumabas ng cabin sa Sky upang tignan kung ano ang nangyayari. At ganoon na lamang ang kanyang gulat sa nakita. Napanganga siya at sandaling natigilan na makita ang dalaga na may hawak na power saw. Holy mother of peanut butter! What the hell are you doing? Singhal niya sa babae. Proud naman na bahagyang itinaas ni Nicola ang hawak na maingay na power saw. Bubuksan ko ang pinto ng kotse. Nasisiraan ka ba ng bait? Wala na tayong gagamitin kapag sinira mong sakyan. Sigaw ni Sky. Hindi makapaniwala sa sinabi ng babae. Sabi mo, gawin ko ang gusto ko. Nakalabing ani ni Nicola. Humakbang palapit kay Sky ang dalaga, kaya naghanda siya na kunin ang power saw mula sa palad nito. Pero bago niya makuha yon, nailayo na ni Nicola. Humakbang pa ito paatras at tinutok kay Sky ang electric power saw na pinindot na nito, kaya umaandar na. Buisit! Tawa ang sinagot ng dalaga. Run, Sky! Hurry up! Anak ka nang... Sambit na lang ni Sky bago siya tumakbo. Pareho silang hinihingal matapos ng ilang minuto nilang habulan. Unang sumuko si Nicola dahil na rin sa bigat ng power saw. Sumalampak naman ang upo si Sky sa lupa nang tumigil sa paghabol sa kanyang dalaga dahil sa pagod. Nicola, tara na! Magluluto ako ng masarap na pagkain. Nagutom ako sa paghabol sa'yo. Putol ni Nicola sa sermon na dapat ay sisimulan ng pare, ni Sky. Iiling-iling na tumayo na lang ang lalaki. Nagpagpag ng salawal. Kasalanan ko pa pala ngayon na nagutom ka. Numis yan dalaga. Nagpa-cute kay Sky. Sorry na, ipagluluto naman kita. Tumalikod na si Nicola. Naiwan na lang si Sky na napailing at napangiti sa hindi niya malaman na dahilan. Yumuko siya at dinampot ang electric power saw na basta nalang iniwan ng makulit na babae.
Napakahusay. Bubulong-bulong na sambit ni Sky. Niligpit niya ang lahat ng kinalat ni Nicola. Siya ang nagbalik ng lahat noon sa storage room. Nang makapasok sa cabin, sinalubong siya ng mabango at masarap na aroma ng pagkain na niluluto ni Nicola. Dulot ng kanyang kuryosidad at kumakalam na sikmura ay dumiretso si Sky sa kusina. Hindi siya marunong magluto pero alam naman niyang iba't ibang mga putahe. Pork steak lamang ang niluluto ng dalaga pero hindi na niya mapigilan ang sarili na hindi matakam. At sa oras na pinatay na nito ang kalan, ay kumuha na agad siya ng mga plato at kanin. Ayan na buti na lang nakaredy ka rito sa cabin. Anang dalaga, proud na pinakita kay Sky ang niluto at sinaing. Tahimik na kumain ng dalawa. Dala na rin siguro ng pagod ay sa pagkain lamang natuon ang atensyon nilang dalawa. Pagkatapos silang kumain at maglinis ng kusina, ay natagpuan na lamang ni Sky ang kanyang sarili na nakikipagtalo na naman kay Nicola. Pinapakit kasi siya ng dalaga sa puno o kaya naman sa bubong upang mag-ayos ng antena para gumana ang TV na inaagyo na sa sala. Gusto kasi nitong manood upang makasagap daw sila ng balita tungkol sa labas. Pinipilit din ito na posible raw na nakapaskil na sa lahat ng estasyon ang pagkakakidnap niya. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pinapagawa mo? Asik ni Sky sa dalaga. Alam ko, kaya nga ikaw ang inuutusan ko eh. Kung kaya ko yung gawin, ako na sana gumawa kanina pa. Piloso pong tugon ni Nicola. Hindi ka makontento kung anong meron dito sa cabin. Eh sa hindi nga pwede, kaya pwede ba? Akitin mo na't ayusin mo ang sagap ng antena. Dali! Tinulak-tulak pa ni Nicola sa Sky. Ilang minuto pa sila na nagdalong dalawa hanggang sa wala namang nagawa pa sa Sky kundi ang sundin ng baliw na anak ng senador. Tama, baliw nga ito. Sa mga ginawa nito sa ilang oras na pinagsamahan nila, yun ang mas akma na itawag niya kay Nicola. Kumuha sila ng hagdan at nilagay sa may pinakamataas na puno. Umakyat sa Sky doon bitbit ang antena ng TV pero hindi pa sapat ang taas ng hagdan upang makasagap ng signal. Kaya naman mano-mano nang inakyat ng lalaki ang sanga ng mga puno. Ikutin mo sa kanan! Sigaw ni Nicola mula sa ibaba. Sinunod naman ni Sky ang sinabi nito at dahan-dahan na pinihit ang antena papunta sa kanan. Bababa na sana siya pero sumigaw na muli ang dalaga na ikutin pa raw niya ng kaunti. Papunta naman sa kaliwa. Nakailang ikot at adjust pa ang lalaki bago siya tuluyang makababa ng puno. Hindi na niya nakita si Nicola nang makababa siya. Napahinga ng malalim si Sky. Mag-isang binalik na naman niya papunta sa may likod ng storage room ang hagdan na ginamit sa pag-akyat. Pagkatapos, pumasok na siya sa loob ng cabin at nadatnan ng dalaga na prenteng nakaupo na sa may sofa at nanonood ng palabas sa telebisyon. Maya-maya pang balita, naghanda pala ako ng juice. Inom ka muna. Nakangiting alok ni Nicola sa kanya. Napanganga naman si Sky dahil sa inaasta nito. Hindi siya makapaniwala na ganoon ang ikikilos ng dalaga. Inaasahan niya na mayumi ito dahil anak ito ng senador. Hindi kayang matatakot ito dahil kinuha at nilayo niya ito sa mga magulang at marangyang buhay. Akala niya ay mananatili lamang ito sa loob ng silid at magbe-behave na parang maamong tupa. Pero kabaligtaran na nangyari na parabang siya pa ang nakidnap o na-hostage nito. Hindi na lamang niya pinansin si Nicola at nagpunta na lang si Sky sa kusina. Nakita naman niya doon ang tinutukoy ng dalaga na may inom. May nakahanda pa itong biscuit na wala ng balot at nakalagay pa sa platito. Naiiling na lamang siyang napangiti, tsaka siya kumain ng hinanda nito. At least, naganda ng pagkain kahit pala utos at magulang. Bulong na lang ni Sky sa sarili. Kakaiba ang dalaga? Hindi niya maipaliwanag kung paano ito ilalarawan. Naiinis siya sa kakulitan, kaingayan at kabaliwan nito. Pero mas nangingibabaw naman ang saya na kalakip nito. Nalilibang siya sa mga kilos ni Nicola kahit pa sabihing wala siya sa posisyon upang maging komportable. Ay iyon ang nararamdaman niya rito. Justin Sky! Naibugan ni Sky ang iniinom na juice nang marinig ang sigaw ng dalaga. Parang sirang plaka, inulit-ulit pa nito ang pangalan niya. Nakasimangot naman na nagmadaling pumunta ang lalaki sa sala upang tignan kung bakit nag-iingay si Nicola.
Malawak ang ngiti ng babae habang nakaturo sa telebisyon. Look! Sikat na ako! Excited ang tono na sabi ni Nicola. Tumingin naman si Sky sa pinapanood niya at nakita ang balita na may litrato ng dalaga. Nag-iisang anak na babae ni Senator Nicanor Ramos na si Nicola din ay nawawala at hinihinalang na dukot ng di kilalang kidnapper. Iyan ang headline ng balita sa telebisyon. Hindi malaman ni Sky kung ano ang mararamdaman. Magiging masaya ba siya dahil naging successful ang kanyang plano? O matatakot siya dahil sa panganib na kalakip nito? Wala naman talaga sa loob niya na kidnapin ng dalaga. Nagawa lamang niya iyon dahil sa bugso ng damdamin at huli na noong natauhan siya. Hindi siya nakapag-isip ng maayos at hinayaan niyang manaig ang kagustuhan niyang makakuha ng pera. Kaya naman nang marinig niya na mayaman at anak ito ng senador, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Tahimik na naupo si Sky sa pang-isahang couch habang nakatitig pa rin sa telebisyon. Kasalukuyang pinakita ang interview ng ama ni Nicola na nananawagan. Kasunod noon ang ina nito na umiiyak at nakikiusap na ibalik na raw ang dalaga. Hindi naman niya maiwasan na madismaya sa sarili dahil sa kanyang nagawa. Anong plano mo? Eto na, alam na ng lahat na nawawala ko. Anang babae. Napatingin si Sky sa baliw na anak ng senador. Kapag hindi nagbigay ang ama mo ng pera sa loob ng 2 linggo, mapipilitan akong gumamit ng dahas. Natigilan si Nicola dahil sa sinabi niya. Hindi ito nakapagbigay ng tugon. Iniwanan na rin ito ni Sky. Pumasok na siya sa kanyang silid. Pero pagsarado niya ng pintuan, isang malakas sa sampal ang binitawan niya sa sarili niyang noo. Hindi na niya alam ang gagawin. May parte sa loob niya na nagsisisi at mayroon din naman na hindi. Wala rin siyang maisip na plano dahil nabibigla pa rin siya sa mga nangyayari. Nagtagal sa silid niya si Sky. Wala pa siya sa mood na lumabas at makita ang dalaga. Kahit ang kumilos ay hindi niya gustong gawin. Nakahiga lamang siya sa kama habang nakatulala sa may bubong at lumilipad ang isipan. Habang si Nicola naman ay nakaupo pa rin sa sofa. Bukas ang telebisyon pero wala naman doon ang kanyang atensyon. Naglalaro sa kanyang isipan ang sinabi ng binata. Hindi naman niya mapigilan na hindi kabahan dahil doon. Kahit hindi niya alam kung kakain o lalabas si Sky sa silid nito, ay nagluto at naghanda pa rin siya ng pagkain sa lamesa. Hindi na niya ito hinintay pa at kumain na lang siya na mag-isa. Alam kasi niya na ayaw siyang makita ng binata. Sky, may pagkain dito ha. Lumabas ka lang kapag gutom ka na. Bilin ni Nicola kahit hindi niya alam kung narinig siya ng lalaki. Nagpunta na rin sa sariling silid pagkatapos niyang mag-dinner. Kinaumagahan, nagdadalawang isip si Nicola na lumabas ng kanyang silid. Hindi niya alam kung paano haharapin ang binata. Pero nang makarinig siya ng isang ingay mula sa kotse sa labas, ay mabilis siyang napatakbo palabas ng kanyang kwarto. Nakita naman niya ang binata na may ginagawa sa may hood ng sasakyan. Mabilis naman siyang napaiwas ng tingin nang lumingon sa gawin niya ang lalaki. May almusal sa kusina. Sigaw ni Sky. Napakunot ang noo ni Nicola sa narinig. Hindi naman marunong magluto ang binata. Talaga? Kakasabi ko lang, diba? Masungit na ani ni Sky. Hindi siya nalingon. Bumalik sa loob ng cabin si Nicola. Dumiretso siya sa kusina. Napailing siya at bahagyang napangiti. Peanut butter sandwich ang almusal na tinutukoy ng lalaki. Peanut butter sandwich lang pala? Akala ko naman nagluto na. Nakangiting sabi ng dalaga bago niya kinagatan ng tinapay. Pagkatapos mag-almusal ni Nicola, lumabas na siya ng cabin. Eksakto naman nakakatapos ang din ni Sky sa ginagawa nito. At upang mabawasan ang pagkailang nila sa isa't isa, ang dalaga na ang unang kumilos. Nilapitan niya ang binata at tinulungang magligpit ng mga tools na ginamit nito sa pag-aayos ng kotse. Nilagay nilang dalawa mga iyon sa storage room at pagkatapos ay sandaling nagkatinginan at natawa na lang pareho. Sundan mo ko, may papakita ko sa'yo. Sabi sa kanya ni Sky. Napaari ko naman ang isang kilay ni Nicola. Saan? Pero hindi siya binigyan ng kasagutan ng binata. Bagkus ay sumenyas ito na sumunod siya. Ginawa ng dalaga ang sinabi nito
at tinahak nila ang munting daanan papasok sa kagubatan. Hindi naman niya maiwasan mag-isip ng mga negatibo, lalo na't babae siya at kidnapper niya ang binata. Kahit paplano niya iyon, ay hindi pa rin maiwasan na matukso si Sky sa kagandahan niya. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Nicola. "Doon." Turo ni Sky sa harapan ng nilalakaran nila. "Noong bata pa ako, madalas akong tumakas para maglakad papunta sa favorite spot ko dito." Magtatanong pa sana si Nicola, pero napahinto siya sa paglalakad nang bumangga siya sa likuran ng binata. Bigla na lang kasi itong tumigil sa paglalakad. Hindi na tuloy siya nakapag-adjust. Napakamot sa ulo si Sky. "Sorry, nailag ako sa sanga." Ayos lang." Tanda-utal na tugon ni Nicola. Tumikim siya at inunahan na sa paglalakad si Sky. Baka marinig pa kasi nitong lakas ng kabog ng dibdib niya. Pero natigilan din ang dalaga sa ganda ng tanawin na tumambad sa kanya. Isang napakalinis na karagatan ang bumati kay Nicola. Marahil, dahil sa syudad siya, kaya ganoon na lang ang pagkamangha niya sa nakikita. Ani mo na buhay ang mga painting na nakikita niya sa bahay nila. "Diyos ko, ang layo pa ng lalaking to." Timutok ni Nicola. Nalingunan niya kasi si Sky na inaasikaso pa ang mga sanga na nakaharang sa nilakaran nila kanina. Hinubad na ni Nicola ang suot na sandals at hinayaan na bahagyang lumubog ang kanyang mga paa sa mga pino at malinis na buhangin. Pagkatapos ay masaya siyang tumakbo palapit sa tabing dagat. Hindi niya alam, nakangiti na siyang pinapanood lang ni Sky. "Ang ganda dito! Hindi malamig ang tubig at napakasariwa ng hangin!" Bulilas ni Nicola habang sinisipa ang humahampas na alon sa kaniyang mga paa. "Tama ka. Dito ako pumupunta sa tuwing kailangan ko magpahinga at mag-isip." Sagot ni Sky. Naupo siya sa pinong buhangin at nakangiting pinanood ang dalaga na masayang naglalaro sa may tabing dagat. Parang bata si Nicola. Nakakatuwang pagmasdan. Hanggang sa tumingin ito sa kanya at kumaway. Indikasyon na gusto nito na lumapit siya. Umiling naman si Sky bilang tugon. Pero makulit ang dalaga dahil nilapitan siya nito. "Tara na! Napakapakipot naman eh!" Hinawakan ni Nicola ang kamay ni Sky at hinila ang lalaki patayo. Napilit ang babae. Walang nagawa na nagpayakag na lang si Sky. Nagpunta silang dalawa sa may dagat kung saan lumusong sila sa tubig sa lebel na umaabot lamang sa kanilang mga tuhod. Pareho silang napasinghap nang tumama sa kanilang mga balat ang malinis at maligamgam na tubig. Natawa sila sa kanilang naging reaksyon at dahil likas na ang kakulitan ni Nicola, sumalok siya ng tubig gamit ang kanyang mga kamay. Tsaka iyon sinaboy kay Sky. "Nicola!" Gulat na angil ng binata. Kahit inis si Sky, muli niya lang itong binasa. Binilatan at tinawanan pa ito ni Nicola. Pero maya-maya lang, gumanti na si Sky. Doon na nagsimula ang kanilang pagbabasaan ng tubig, paghahabulan at paggulong sa buhanginan. Para silang bumalik sa kanilang pagkabata na walang inaalalang kahit na ano kung hindi ang pagiging masaya lamang. Napuno ng tawanan at sigawan ng buong paligid habang unti-unting nade-develop ang samahan nila nang hindi nila namamalayan. Tumagal din ng halos 1 oras ang kanilang paglalaro at kapwa sila umahon ng basang-basa. Naglakad sila pabalik sa cabin na parang mga basang sisiw at kaagad naman silang nagpunta sa kani-kanilang mga silid upang magbihis. Parang baliw na hindi mapigilan ni Nicola ang pagngiti habang nag-aayos ng sarili. Suot ang bagong pares na kulay puting pajama ay kampante siyang lumabas ng silid. Nagkagulatan pa silang dalawa nung magkasabay silang lumabas at dahil sa magkatabi lamang ang kanilang silid. Parang sa mga telenovela, nagtama ang kanilang mga mata at sandali silang natigilan. Magluluto na ako. Nauutal na sabi ni Nicola. Napatango naman ang binata. Sige, salamat. Naiilang at mabilis na naglakad palayo ang babae. Nagpunta siya sa kusina upang magluto at para na rin mawala ang pagkailang na nabubuo sa kanila ni Sky. At dahil kakaunti na lamang ang stocks na pagkain, ay simpleng ginisang gulay na lamang at pritong itlog ang kanyang niluto.
Pagkatapos niyang maghain sa hapagkainan, ay tinawag na niya si Sky at sabay silang kumain na dalawa. Tahimik at mabilis silang kumain, pero nauna si Sky na tumayo at nagpunta sa may sala. Binuksan niya ang telebisyon upang makasagap ng balita, lalo na ng tungkol sa dalaga at sa ama nito. Eksakto naman na balita na ang pinapalabas sa TV, kaya naman itinutok na niya ang kanyang buong atensyon sa pinapanood. Maya-maya naman ay sinamahan na rin siya ni Nicola dahil tapos na itong magligpit sa kusina. Puro lang interview si Dad, pero wala naman siyang ginagawa. Anas ng dalaga na nakasimangot na. Hindi natin alam, baka kumikilos sila ng patago. Biglang wika ni Sky. Ewan ko, di ko alam. Minsan naiisip ko na magaling lang sila sa iba dahil minsan di na nila ako naasikaso. Tugon naman ni Nicola. Hindi alam ni Sky kung ano ang sasabihin dahil hindi naman siya sentimental o madamdaming tao. Hindi siya magaling magpayo at wala siyang matinong maisip pagdating sa mga seryoso at malalim na mga usapan. Pero ramdam niya ang lungkot ng dalaga habang binibitawan mga katagang yon. Katulad ng sabi ng dalaga, ay puro anunsyo lamang ang binibitawang salita ng ama nito sa mga balita sa telebisyon. Inulit lamang ng mga reporter ang panawagan na sinabi ng mga magulang ni Nicola noong nakaraan. Pero maaari naman na nagpaplano lamang ang mga ito ng palihim upang mahuli siya. Hindi naman niya maiwasan na hindi kabahan at makaramdam ng takot dahil sa isipin na iyon. Pinatay na ng dalaga ang telebisyon dahil wala naman daw bago. Nakasimangot na ito dahil pakiramdam nito ay wala raw pakialam dito ang mga magulang nito. Hindi na lang pinansin ni Sky si Nicola dahil alam niya na wala ito sa mood. Tatayo na sana siya nang pareho silang magulat nang tumunog ang telepono ng dalaga na nasa loob ng handbag nito. Mabilis naman na kinuha ni Sky ang cellphone, ngunit binigay din niya sa dalaga nang makita ang pangalan ng ama nito. Anak, hello Nicola, ibalik mo sa amin ang anak ko. Sigaw ng lalaki na mula sa kabilang linya. Napahinga naman ang malalim ang dalaga, tsaka tumingin sa kanya. Daddy, nahihulog mo na ba ang pera? Papatayin niya ako, Dad! Gagawa tayo ng paraan, anak. Alam mo ba kung nasan ka? Pupuntahan kita dyan, Bonnie. Hintayin mo si Dad. Ililigtas kita. Tugon naman ang ama nito. Pero hindi na sumagot pa ang dalaga. Bagkus ay pinatay na niya ang tawag. Umarap ito sa kanya habang inaabot na muli ang cellphone. Di sila magbibigay ng pera. Ako na lang magbibigay sa'yo. May pera pa ako sa ATM ko. Hindi naman alam ni Sky kung ano ang sasabihin. Nagkibit balikat na lamang siya. Tsaka niya tinapon ang telepono sa may sofa. Tumayo na siya at muling pumasok sa loob ng silid. Pabagsak siyang nahiga sa kama habang malalim na nag-iisip ng paraan. Siguro nga ay panahon na para sumuko. Papakawalan na niya ang dalaga at bahala na siya maghanap ng paraan para sa pampagamot ng kanyang ina. Kung isubong man siya ni Nicola sa mga otoridad, ay maluwag sa kalooban niya na sasama at susuko siya. Huwara na lang kung may isa pang magandang oportunidad, katulad ng pagpapakasal sa isang matandang babaeng mabilis mamatay. O kaya naman napaupo si Sky nang may bigla siyang maalala. Nagningning ang kanyang mga mata at malawak na napangiti nang sumagi sa isipan niya ang solusyon sa lahat ng kanyang problema. Samantala, sa silid sa kabila ay isang malakas at malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Nicola. Nakahiga siya sa kama. Sumama ang loob niya sa isipin na parang walang pakialam sa kanya ang mga magulang. Dahil doon ay unti-unting bumabalik sa kanyang isipan ng mga panahon na naiiwan siya mag-isa sa bahay. Noong minsang wala ang mga magulang niya sa mga kaarawan niya. Noong nagkasakit siya at dinala sa ospital, pero wala pa rin ang mga ito. At nung pinagkasundo siya sa lalaking hindi naman niya kilala. Napailing si Nicola at bahagyang sinampal-sampal pa ang dalawang pisngi upang alisin ang mga negatibong bagay sa isipan niya. Ayaw niyang umiyak. Binalikan na lamang niya ang mga masayang bagay na ginawa nila ni Sky simula noong dumating at nakasama niya ito. Isang sunod-sunod na mga katok ang gumising kay Nicola. Mataas na ang sikat ng araw. Nagulat pa siya nang mapagtantong pasado 9:00 na pala. Pabilis siyang bumangon at nag-ayos ng sarili bago siya nagpunta sa may pinto upang buksan ito. Napakunot naman ang noon niya nang bumungad sa kanya
ang binata na bihis na bihis. Good morning. Bakit? Nagtatakang tanong ni Nicola. Nagkibit balikat naman ito sa kanya. Sasauli na kita. Napanganga naman ang dalaga. Saka siya tuluyan ng lumabas ng silid. Nagpunta siya sa may kusina habang nakasunod naman sa kanya si Sky. Kumuha siya ng isang basong tubig at ininom iyon. Nagulat siya sa tinura ng binata dahil hindi iyon ang inaasahan niya. Akala niya ay gagawa na ito ng paraan at idadaan na sa dahas ang lahat. Pero kabaliktaran ang iniisip niyang ginawa nito. Bakit? Tanong niya kay Sky. Hinarap naman siya ng binata. Ikaw na rin ang nagsabi, diba? Hindi ibibigay ng mga magulang mong pera at nagsasayang lang tayo ng oras dito. Kailangan ako ng mami ko. Tama naman ang rason ni Sky at sigurado rin siya na hindi ibibigay ng mga magulang niya ang pera na hinihingi nito. Nagsasayang nga lang sila ng oras at para na lamang silang naglalaro ng bahay-bahayan. Sa halip na ang nanay nito ang kasama, naagaw pa niya iyon dahil sa pagbabantay sa kanya bilang hostage or kidnap person. Tama lang na itigil na nila ang kalokohan nilang dalawa. Napahinga ng malalim si Nicola, tsaka siya tumingin sa binata at tumango bilang tugon sa kaninang tinura nito. Panahon na para harapin niya ang kanyang mga magulang. Siguro ay tatanggapin na lamang niya ang mga plano ng mga ito kahit pa labag yun sa kanyang kagustuhan. Malungkot siyang nagpaalam na muling bumalik sa silid upang magbihis. Nilabhan niya ang dress sa suot niya noong araw na kinidnap siya ng binata, kaya naman maaari na niyang isuot muli iyon. Ayaw naman niya na lumabas sa publiko na nakapajama lamang. Nag-ayos din muna siya ng kanyang sarili bago siya tuluyang lumabas. Wala naman na si Sky sa sala dahil nasa labas na ito at inaayos ang sasakyan. Dismayado naman siyang sumunod sa binata at sumunod sa kotse kahit hindi pa nito sinasabi. Let's go. Tanging nasabi ni Sky nang sumampa na ito sa sasakyan. Tahimik lamang sila habang nasa biyahe. Walang gustong magsalita sa kanilang dalawa. Pero hindi rin maiwasan ni Nicola na mag-alala na baka mahuli ng mga otoridad ang binata kapag nakita ng madla na bumaba siya mula sa kotse nito. Kanina pa siya nag-iisip ng posibleng paraan upang hindi makulong si Sky. Dahil kasalanan naman niya ang lahat, kaya siya kinidnap nito. Ibaba mo na lang ako sa unang bayan na madadaanan natin. Hindi ako magsasalita. Wala ka namang ginawang masama sa akin. Kailangan ka ng mom mo. So, hindi ka dapat makulong. Sabi ni Nicola sa lalaki. Hindi siya nakakuha ng tugon mula sa binata. Pero tumango naman ito sa kanya. Iyon lang ang naisip ng paraan ng dalaga upang hindi mahuli ang binata. Kailangan niya rin kasing bayaran ang nagawa niyang mali. Dahil kung hindi niya tinukso ang lalaki, ay hindi naman ito makakagawa ng kasalanan. Nakokonsensya siya at naaawa. Pero may parte rin sa loob niya na malungkot dahil matatapos na ang mga masayang alaala nilang dalawa. Yun nga lang, hindi niya maipaliwanag pero parang ayaw pa niyang magpaalam sa binata. Matapos ang halos kalahating oras ay nakarating sila sa isang bayan. Maliit lamang iyon at wala masyadong mga tao at kabahayan. Perpektong lugar upang maging escape way nila. Puminto ang binata sa gilid ng highway na walang mga kabahayan. Naging hudyat naman iyon sa kanya upang bumaba ng sakyan. At walang ano-ano'y umalis na nang walang pasabi ang binata. Iniwan siya doon na mag-isa. Parang may tumutusok sa puso ni Sky habang pinapanood ang dalaga mula sa rearview mirror ng kanyang sasakyan. Gusto niyang bumalik upang pasakayin muli si Nicola pero ayaw naman niyang mahuli ng mga otoridad. Pikit mata na lang na nagpatuloy sa pagmamaneho si Sky kahit palabag yun sa loob niya. Sa ospital dumiretso si Sky upang tignan ang lagay ng kanyang ina. Isang linggo rin siyang hindi nakadalaw dito kaya naman alam niya na nag-aalala na rin ito sa kanya. Gising ang ginang nang pumasok siya. Kaagad siyang pinalapit nito at mabilis naman siyang naupo sa tabi ng ina. Kumusta ka anak? Bakit ngayon ka lang? Tanong ng ginang. Niyakap naman niyang ina. Okay lang ako ma'am. Kayong dapat kong tanungin yan. Kumusta ang pakiramdam mo? Niyakap siya pabalik ng ina at pagkatapos ay binigyan siya ng matamis na ngiti. Ayaw na nitong magpagamot pa dahil alam ng ginang
na wala na silang makukuhanan ng pera. Pero gusto niya at ng kanyang ama na gawin ang lahat para dito. Hindi sila pumayag at pinangako na maipapagamot nila ito kahit ano pa man ang mangyari. Pagkatapos ng ilang minutong pagstay sa ospital ay nagpaalam na siya upang umuwi at magpunta sa kanyang ama. Kailangan niya itong makausap dahil papayag na siya na magpakasal. Ang alam kasi niya ay mayaman ang pamilya ng babaeng pinagkasundo sa kanya at baka iyon na lamang ang paraan nila upang mailigtas ang kanyang ina. Handa siyang gawin ng lahat para lamang maipagamot ang mami niya kahit pakapalit noon ay ang sarili niyang kaligayahan. Kaharap ni Nicola ang mga magulang. May kasamang mga pulis upang tanungin siya tungkol sa nangyari. Pero nakailang bato na sa kanya ng mga katanungan ng mga ito at ni isa wala siyang sinagot. Sabihin mo sa amin ang lahat anak, huwag kang matakot. Sabi ng tatay niyang senador. Wala akong sasabihin dad, hindi niyo naman ako pinapakinggan. Kayo nang bahala, kayo naman lagi nang susunod. Dahil sa pabalang na sagot ni Nicola, napagalitan siya ng kanyang ina. Sinisi rin siya ng kanyang ama sa nangyari sa kanya. Pagkatapos ay siniwalat ng mga ito na itutuloy nila ang engagement niya sa darating na linggo. Hindi na lamang umimik pa ang dalaga. Bagkus ay walang buhay na tumango at umalis papunta sa kanyang silid. Miss na kita, Sky. Ang kisame ng kwarto niya ang kausap ni Nicola. Walang araw kasi na hindi sumagi sa isip niya ang gwapong mukha ni Sky. Namimiss niya ang binata sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Gusto niya itong makitang muli kahit sa huling pagkakataon bago man lamang siya ikasal sa lalaking hindi niya kilala. Alam niyang hindi tama ang nararamdaman niya pero kailangan niyang subukan upang maluwag siyang makakausad sa bago niyang buhay kasama ang kanyang mapapangasawa. Maybe this will do again. Ng dalaga sa sarili. Tumayo siya at nagbihis. Gamit ang mamahalin niyang kotse, nagpunta si Nicola sa cabin na tinuluyan nila ng binata. Nagbabakasakali siyang makikita doon si Sky. Hindi lang isa o dalawang beses siyang nagpabalik-balik doon, kundi araw-araw sa pag-asang makikita niyang binata. Gusto niyang magpaalam dito at sabihin ang nararamdaman niya. Sa ilang araw kasi na magkasama silang dalawa noon, ay nahulog na ang loob niya dito. Hindi mahirap magustuhan at mahalin ng lalaki, ngayong masaya itong kasama. Naiiba ito sa mga lalaki na nirereto sa kanya ng kanyang ina. Sa kabilang dako, hindi naman mapakali si Sky habang naghihintay sa may labas ng emergency room. Dahil sa pagpayag niya na magpakasal, ay nakahiram ng pera ang kanyang ama. At kasalukuyan ang inooperahan ng kanyang ina. Abot langit ang kanyang kaba, dahilan kung bakit nawala na sa kanyang isipan ang tungkol kay Nicola. Naging abala siya sa mga nagdaang araw dahil sa pag-aasikaso ng engagement party niya at ng pagpapagamot ng kanyang ina. Matapos ang halos 2 oras, ay lumabas na rin sa wakas ang doktor mula sa ER. Mabilis na nalapitan nito ni Sky. Dok, kumusta? Ayos naman. Sabi ko naman sa'yo, malaking parte ng pinapakita mong pagmamahal sa mami mo, kaya nakayanan niyang operasyon. Napasuntok sa hangin sa Sky. Labis ang tuwa niya sa narinig mula sa manggagamot. Hinintay niyang mailabas sa ER ang ina upang samahan ito sa paglipat sa normal na silid. Tulog naman ang ginang nang ilipat ito ng kwarto, kaya nakatulog na rin siya sa may sopa habang nagbabantay dito. Isang araw bagong engagement party, ngunit hindi pa nag-aayos si Nicola. Sumuko na siya na magpabalik-balik sa cabin dahil sa halos 1 linggo niyang pagpunta doon ay hindi niya nakita si Sky. Nagkulong na lamang siya sa kanyang silid at hindi tumatanggap ng kahit na anong pagkain at balita tungkol sa kanyang kasal. Nakahiga lang siya sa kama habang nakatitig sa kawalan at lumilipad ang isip. Hindi naman siya natiis ng kanyang ina, kaya nag-utos na ito na sa pilitang buksan ang pintuan ng silid ni Nicola. Ano bang nangyayari sa'yo anak? Bumangon ka dyan at kumain ka. Bukas ng party, hindi pwede na ganyan ka. Anang ina, nakatayo sa gilid ng kama ni Nicola. Wala namang buhay na tumingin dito ang dalaga. Bakit niyo ba ako pinapahirapan, ma'am? Natigilan ang ginang dahil sa kanyang tinuran.
Nagpaliwanag naman ito na ginagawa lamang nila iyon para sa kanyang kapakanan. Pero kabaliktaran niyon para kay Nicola. Iniisip niya na ginagawa iyon ng kanyang magulang para sa imahe ng kanilang pamilya. Iha, may bago akong balita sa'yo. Napakiusapan ko ang daddy mo. Yung pinapakasal niya sa'yo, mabait naman. Siya rin ang nakatulong kong kumbinsihan ng dad mo. What about it, Mommy? Kunot noong tanong ng dalaga. Anak, nagkasundo sila ng dad mo. Kung hindi kayo aayos sa isang linggo na maging magkasintahan, walang kasal na magaganap. Bumuga ng hangin si Nicola bago walang choice na tumugon. Alright, I'll do it. Napapikit na lang ang dalaga nang bigla siyang yakapin ng mami niya. Dumating na ang araw ng engagement party. Pagamat tutol si Nicola, wala na siyang magagawa pa. Suot ang mamahaling black and gold na long gown ay pinagmamasdan niya ang sarili sa life-size mirror. Handa na siya ngunit ang kanyang puso't damdamin ay hindi pa. Isang mahaba at malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Nicola nang marinig niyang boses ng ina na tumatawag sa kanya. Oras na para bumaba. Magkasama sina Nicola at mami niya sa kotse dahil nauna na ang senador sa venue. Naroon na rin daw ang kanyang mapapangasawa at siya na lamang ang hinihintay ng mga ito. Hindi naman niya maiwasan na kabahan at malungkot. Natatakot siya sa pamilya at sa lalaking magiging kapareha niya dahil wala siyang alam na kahit kaunting detalye tungkol dito. Malungkot ang puso ng dalaga dahil hinahangad pa rin ito na makita niya si Sky kahit sa huling pagkakataon. Smile darling, magiging maayos ang lahat. Sabi ng mami niya bago huminto na ang kotse sa tapat ng mataas na gusali. Pakiramdam ni Nicola may tumatamang palaso sa likuran niya habang naglalakad siya papalapit sa pintuan ng venue. Walang tigil din siya sa pagdadasal na sana ay dumating si Sky at pigilan ito ang engagement. Kahit napaka-imposibleng mangyari yon. Isang malakas na palakpakan ang sumalubong kay Nicola nang bumukas ang pintuan. Madaming bisita at napaka-elegante rin ang ayos ng paligid. Tumako naman ang mata niya sa munting entablado sa may harapan ng lahat upang silayan ng lalaking magiging kapareha niya. Pero ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang makita niyang isang binata na nasa tabi ng kanyang ama. Napanganga si Nicola sa gulat. Pakiramdam niya ay huminto ang pagtakbo ng oras. Nawala rin ang mga tao sa paligid niya at ang ingay ng mga ito. Tanging ang malakas at tibok lamang ng kanyang puso ang kanyang naririnig habang nakatitig siya sa lalaki na bumababa na sa entablado. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hinintay na lang niyang makalapit sa kanyang lalaki at sa bawat paghakbang nito papalapit ay mas lalong nagwawala ang puso ni Nicola. Paano? Nauutal na sambit ng dalaga sa lalaking ngayon ay nasa harap na niya. Hi miss, I am Justin Sky Santiago and I am here to meet my soon-to-be wife. Hindi ko alam na ikaw ang... Hindi na naituloy ni Nicola ang sasabihin dahil sa labis na pagkagulat. Bahagya namang napatawa si Sky. Hello Nicola, it's nice to see you again. Gustong matawa ng malakas si Sky dahil sa reaksyon ng dalaga. Noong una ay labis din ang kanyang pagkagulat nang malaman niya na si Nicola ang napili ng ama na makapareha niya. Noong umaga lang rin na iyon niya nalaman ang lahat. Matalik pala na magkaibigan ng mga ama nila Nicola at mula sa dating biruan lamang ay tinutuhanan na ng mga ito ang tungkol sa arranged marriage. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga na hindi pa rin makapaniwala. Naglakad sila pareho papunta sa may entablado kung saan nandoon ang kanilang mga magulang. Inalalayan naman niya ang dalaga na makaakyat kasabay ng muling pagpalakpak ng mga bisita. Matapos magsalita ng kanilang mga magulang ay naupo na sila sa kanilang table. Hindi naman mapigilan ni Sky na hindi mapatawa sa dalaga dahil kanina pa ito nakatitig sa kanya. Marahan niyang pinitik ang noon nito upang hugutin ang dalaga sa malalim nitong pag-iisip. Okay ka lang? Tanong niya sa dalaga. Sunod-sunod naman na tumango si Nicola. Oo. Pinaliwanag niya kay Nicola ang mga nangyari at doon din niya nalaman na ilang beses itong bumalik sa cabin upang makita siya. Kinumusta rin ng dalaga ang nanay ng lalaki na ngayon ay nasa maayos ng kalagayan
Naglokohan din silang dalawa at nangako na hindi nila sasabihin sa mga magulang ang kalokohan na kidnap for ransom. Masayang masaya ang puso ni Nicola dahil ang lalaki pala na magiging kaparehan niya at ang lalaking gumugulo sa isipan at puso niya ay iisa. Kwentuhan at walang humpay na pakikipagkamay at pagbati sa mga bisita ang ginawa nilang dalawa hanggang sa matapos ang event. Pagod na naupong muli sina Sky at Nicola habang pinapanood na magsialisa ng mga tao. Pero kahit na ganoon ay nangingibabaw pa rin sa kanilang kasiyahan. Dinaluhan naman sila ng kanilang mga magulang na parehong nagtataka dahil tila raw magkakilala na silang dalawa. Akala ko ba ayaw niyo magpakasal na dalawa? Nagkulong ka pa nga sa sarili mong kwarto habang pinapatay ang sarili mo sa gutom. Sabi ng senador. Napasimangot naman si Nicola. Hindi niyo naman kasi ipinakilala sa akin kung sinong ipapakasal niyo sa akin. Nahihiya naman siyang nag-iwas ng tingin dahil pinagtatawanan siya ni Sky. Nagsimula na rin naman magkwento ang tatay ni Sky tungkol sa binata at sa pinagdaanan ng pamilya ng mga ito. Hindi naman maiwasan ni Nicola na mas lalong humanga sa lalaki dahil sa malasakit nito sa magulang. Pinabahagi ng ama ng lalaki kung gaano kasipag, katyaga at karesponsable itong anak niya. Naniniwala naman siya dahil nasaksihan at nakasama niya ang binata. Pasado 10:00 na ng gabi nang makauwi silang lahat sa kani-kanilang mga tahanan. Bagamat pagod ay hindi mawala sa mga labi ng dalagang ngiti. Kaagad na naglinis si Nicola ng sarili upang makapagpahinga na at maagang magising kinabukasan dahil may lakad sila ng binata. Kinabukasan, gamit ang parehong sasakyan na ginamit ni Sky upang dukutin at ihatid si Nicola pa uwi, sinundo naman niya ito sa bahay ng senador na ama. Maaga siyang gumising at naghanda para sa una at opisyal na date nilang dalawa. Nagdesisyon na rin siya na umamin at alukin ang dalaga na maging girlfriend. Espesyal para sa kanila ang araw na ito. Saan tayo pupunta? Tanong ni Nicola. Ngumiti si Sky. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat sa atin. Napangiti ang dalaga. Walang dudang nagustuhan ng ideya na pupunta sila sa cabin. Sky, di ba tayo papasok sa loob? Tanong ni Nicola. Ilang minuto na kasi silang pumarada pero hindi kumikilos ang lalaki. May papakita lang muna ako sa'yo. Sagot ni Sky. Pumaba ang lalaki. Imbes na tunguhin nila ang loob ng cabin, binaybay nito ang daan patungo sa dalampasigan na minsan na nilang napuntahan noon. Habang daan patungo roon, naisa na magtanong ni Nicola pero sumunod na lamang siya sa binata. Ayaw niyang basagin ang element of surprise na kumukulo sa loob niya. Pero napahawak siya sa dibdib nang bigla na lamang siyang nakaramdam ng kakaibang kaba. Para siyang maiihi na madudumi na hindi naman mapalabas. At lahat ng iyon ay nasagot nang makarating na sila sa favorite spot ng lalaki, sa gubat na iyon. Grabe! Tanging nasambit ni Nicola. Mangiyak-ngiyak sa tuwa ang dalaga. Ang ganda ng mga kabibe na iba't iba ang kulay. Dinisenyo yun sa buhanginan. Nakaayos sa mga letra na bumuo ng mga katagang hindi niya inaasahang makikita at mababasa niya. Napatingin naman siya sa binata na pumwesto sa may gilid ng mga kabibe na may malawak na ngiti. Hindi maintindihan ni Nicola kung ano ang mararamdaman dahil naghalo-halo na ang lahat ng emosyon sa kanyang kalooban. Hindi romantic at nakakatawang isipin ang una nating pagkikita ay dahil sa masamang ideya. Ikaw dapat ang bibiyagin ko pero bumaliktad at ako nang nagapos mo. Panimulang litanya ni Sky. Nicola, alam kong arranged marriage lang tayo. Pero gusto kong maging higit pa tayo ron. Tutuhanin na natin ang lahat and I'm willing to be your husband forever. Napahikbi ang dalaga bago tumango. Gusto rin kitang makasama habang buhay. Kung alam ko lang na ikaw ang ipapakasal sa akin ni na Dad, hindi na ako nagpakagutom at nagpabalik-balik dito para lang makita ka. Napatawa naman ang binata sa tinuran niya. Pagkatapos ay may kinuha itong maliit na kahon na kulay itim mula sa likod ng suot nitong pantalon. Hindi naman magkamayo ang puso ng dalaga nang lumuhod si Sky gamit ang isang tuhod nito habang binubuksan ang maliit na kahon. Nicola Dane Wamos, will you be my girlfriend? Nakangiting tanong ni Sky sa kanya.
Ang mga katagang iyon din ang mga letrang nakasulat sa may buhanginan gamit ang mga makukulay na mga kabibe. Akala ni Nicola ay masarap na sa pakiramdam ang mabasa at makita lamang ang mga iyon. Pero higit pa pala doon ang dulot na ligaya nang marinig na mismo niya iyon mula sa binata. Siyempre, oo, yes na yes! Pakwela at masayang sagot ni Nicola. Patakbong lumapit ang dalaga sa mapapangasawa niya. Open arms naman siyang sinalo ni Sky. Ilang sandali rin nilang kinulong ang isa't isa sa yakap bago dahan-dahan na ibinaba ng binata si Nicola. Hinawakan din ito ang dalawang palad ng dalaga at banayad na nilapatan ng isang tipid na halik ang noo ni Nicola. Parang sasabog sa saya ang puso ni Nicola habang magkatitigan silang dalawa at ninanamnam ang bawat sandali. Nabasag lamang iyon nang kuhanin na ng binata ang singsing mula sa maliit na kahon at isuot iyon sa daliri niya. Magsimula tayo muli at gumawa ng bagong masayang mga alaala. Sa pagkakataong to, totoo na lahat. Ani Sky nang maisuot ang singsing sa kanya. Tumango naman si Nicola. Madaming kabaliwan pa ang gagawin natin na magkasama. Malay mo, manakawan natin ang Bangko Sentral. Napatawa naman ang lalaki. Kontento na ako na manakaw ang puso mo. Yun lang at wala nang iba pa, Nicola. I love you, Mr. Kidnapper. Huwag mo na akong pakakawalan pa. Sambit naman niya. I love you too, my crazy senator's daughter. Hindi talaga kita papakawalan. Igagapos kita ng aking pagmamahal. Balik naman ang binata. Hinawakan ni Sky ang magkabilang pisngi ng dalaga at saka ito ginawaran ng isang matamis na halik sa labi. Sandali lamang iyon, ngunit bulto-bultong kuryente na ang naidulot sa buong sistema niya. Magsasalita pa si Nicola, ngunit naudlot na ng kabigin muli siya ng binata at siniil ng mainit na mga halik. Hindi na siya tumutol pa at binalik ang lahat ng iyon ng buong puso. Napagpasyahan ng dalawa na hindi muna mag-set ng date para sa kanilang kasal. Gusto muna nilang namnamin ng bawat araw na sila ay magkasama bilang magkasintahan. Isa pa ay gusto muna nilang lubusan na makilala ang isa't isa dahil naniniwala sila na sila na talaga hanggang sa huli. Naging maayos na rin ang kalagayan ng ina ng binata. Sinama at pinakilala ni Sky si Nicola sa ginang nang maging stable lang kondisyon nito. Hindi naman sila nahirapan na pakisamahan at tanggapin ang kanilang mga magulang dahil mabait at tanggap din sila ng mga ito. Nakakatuwang isipin na ang kabaliwan ni Nicola at maling desisyon ni Sky ang naglapit sa kanilang dalawa. Sinong mag-aakala na sila pala ang nakatadhana ngayong nagpakidnap ang dalaga dahil ayaw nitong magpakasal. At ang nangidnap naman sa kanya ay ang binata na may malaking ego at ayaw hingi ng tulong ng ama para sa pangangailangan ng ina. Pero sabi nga nila, ang lahat ay dapat lang na magtapos sa maayos. Okay na si Sky sa daddy nito. Okay na rin ang mami ng lalaki. Gayon din naman si Nicolas sa mga magulang. Talagang mapaglaro ang tadhana. Dahil minsan, ang mga hindi inaasahang pangyayari at tao pala na bigla na lamang sumusulpot sa buhay natin ang talaga palang nakatadhana para makasama natin sa hirap at ginhawa. Wakas. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.